everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang umangat kanina sa press presentation ng Miss Universe Philippines candidates for 2025? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Lahat ng mga makasolid na makamamasam dyan, thank you. So, yon. So, ito na, syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So, nakakaloka, finally, ito na, na-reveal na nila. Hindi na 60 or 70, parang ganun kadami yung mga kandidata ngayong taon na to. At nakakatuwa kasi talagang grabe, panalo, entablado palang winner na. Winner na winner ang entablado ng Miss Universe Philippines kanina at masasabi ko pinaghandaan. In fairness, kung ikukumpara ko nung nakaraan taon, mas gusto ko yung ngayon. Tapos, gusto ko din lang yung pagpapakilala nila sa mga kandidata, 5-5 lang. And then, ayun, mabilisan galawan, di ba, bongga. At, syempre, isa sa mga revealing ngayong araw na to, ang bagong National Director ng Miss Universe Philippines na wala nang iba kundi ang nag-iisang third runner-up na si Ariela Arida. Third runner-up sa Miss Universe noong 2000, ano ba siya? Nakalimutan ko na. So, yon. So, grabe, nakakatuwa. Nakakatuwa kasi syempre, layo na narating ni Ariela, no? Dati, ano lang to kandidata lang sa Binibining Pilipinas. Ngayon, isa na siyang National Director ng Miss Universe Philippines. And finally, di ba? So, nakita natin na nag-grow talaga sila. So, nakakatuwa. At ito na, syempre, mas nakakatuwa yung mga kandidata kanina. Grabe, panalo, ang bongga, ang winner, di ba? Ang winner nila. Sobrang lahat sila ay talaga namang masasabi ko palaban. In fairness sa mga kandidata, this year mas matindi. So, sino ba ang angat? Okay, so ito na. Gusto ko si Baguio. Si Baguio talagang pumansin sa akin. Ito kasi yung binibase ko yung dawi kung paano sila maglakad na pag-ganon. Tapos kung ano yung tindig na meron sila. At kung maganda ba yung register nila sa camera, napaka-importante nun. Kasi yes, yung iba sinasabi, nako, ang ganda niya in person. Pero pag nakita mo naman dito sa monitor, hindi naman ganun kabongga. Aanuin ko yung ganda niya sa person kung hindi naman siya maganda in monitor. Napaka-importante nun sa isang kandidata na lumalahok sa beauty pageant na dapat maganda ka in person, maganda ka rin in monitor. Kasi meron kasi mga kandidata telegenic. Hindi siya maganda sa person pero ang bongga naman niya sa monitor. Mas maganda na yun, mas malaki yung chance nun. Kasi syempre, alam naman natin na napaka-importante ng photos, napaka-importante ng monitor. Dahil syempre, dito, yung kumbaga parang syempre, sinisell naman nila yung mga kandidata, di ba? Nagiging ambassador, tapos nagiging commercial model, tapos nagiging basta, kailangan maganda ka sa TV lagi, sa monitor. Oo. So, parang ako, charot. So, yun. Kasi, napaka-importante. Kasi, syempre, kung magsasalita sila sa TV, tapos kung nag-guest sila, syempre pag nakagip na sila ng camera, kailangan maganda sila sa camera. Ganon ang ibig ko sabihin. So, sino ba sa mga kandidata ninyo na talagang nag-shine kanina? Ako para sa akin, share ko lang to kasi hindi ko na inulit as in the first expression ko and first look. Ganon. So, ito pa lang yung first expression ko sa kanila. Baguio. Gusto ko yung tindig ni Baguio. Gusto ko yung mukha ni Baguio. Tapos, in fairness sa kanya, nararamdaman ko na iba talaga mga taga Baguio palaban. Palaban si Baguio. Gusto ko si Baguio. So, I'm looking forward sa mga ipapakita niya dito. But for now, just today, Baguio. Gusto ko siya. And then Benguet. Yes, ito. Ayan. Si Benguet. Gusto ko si Benguet kasi
iba yung energy niya. Sobrang, alam mo yon, kaya niyang, parang feeling ko, kaya niyang sumabay sa lahat. Gusto ko yung styling, gusto ko yung makeup, gusto ko yung damitan, bongga. So, yan, Benguet. Parang feeling ko isa siya sa mga strong. And then, ano to? Bulacan. Gusto ko din si Bulacan. Iba kasi yung dating niya kanina sa camera. Sobrang, ewan ko, basta may something na sabi ko, wow, ang ganda ni Bulacan. Hindi lang siya maganda, maganda yung tindig. Pag tinignan mo siya, so yon, kaya sabi ko, in fairness kay Bulacan. And Iligan, di ba? So, konti lang yung nalista ko, pero talagang, ito yung tumakaw pansin sa akin. Sabi ko nga, ay, si Iligan ha, in fairness pala ba? At saka, syempre, si Laguna. Actually, natakot ako kay Laguna. Kasi parang feeling ko, sa mga newbies, isa siya sa want to be. Oo, na talagang anytime, pwede siyang makoronahan. Lalo na ngayon, ang national director ay si Ariela Arida, di ba? From Laguna. So, hindi imposible na ang manalo dito sa competition na to ay si Laguna. So, si Laguna kasi, kanina yung tinitingnan ko siya, ang lakas ng presensya niya. Tapos, wala siyang masyadong eksena. Hindi siya yung imotera, hindi siya eksenadora, pero isang tayo lang niya. Parang, alam mo yun, just stand up. Tapos, kita mo na parang very Miss Universe yung dating. And, gusto ko yung datingan niya kasi very calm. Hindi niya kailangan mag-emote kasi parang kusa na talagang nagbibigay yung katawan niya ng galaw. Alam mo yon, yung parang kung ano yung gusto mong makita, nakikita mo sa kanya. And tangkad ni ate. So naisip ko, kung ito yung ipapadala mo sa Miss Universe ngayong taon na to, in fairness mukhang may laban si Laguna. Yun. So styling lang, tututukan natin kay Laguna. Pero isa siya sa mga potential na pwedeng makakuha ng corona this year. And then, Muntinlupa. In fairness kay Winwin, nung dumaan si Winwin, sabi ko, ay, talagang very queen. Pero syempre hindi na ako magtataka kasi alam naman natin na reyna naman talaga siya. At magtaka ka kung natabunan siya nung iba. So, maliit si Winwin pero alam mo yon, makikita mo kagad yung mga eksena niya at galawan niya kasi very, maganda yung presentation. Winwin Marquez. And si Nuluang Laguna. Ito si Aliana Aduana. Si Aliana Aduana, very grand. Ang grande-grande. But in fairness kay Aliana, isa siya sa mga nakikita ko na talagang palaban this year. Ang ganda ng katawan, ang ganda ng suot, ang ganda ng styling, pinaghandaan, and pasabog. Kaya nasabi ko, very grand. Talagang grand. Pag akyat niya pa lang sa stage, talagang winner. Pasabog ang eksena, pasabog ang galawan, pasabog ang emote, at imotera. Sa totoo lang, imotera. So, very grand. But, I think isa siya sa mga matinik na kalaban dito. And good luck. So, next is Tacloban City. In fairness kay Tacloban City, gusto ko yung nakita ko sa kanya. Gusto ko yung presensya niya. Sobrang, hindi siya katulad ni Aliana Aduana, pero nandoon na alam mo na ang ganda nung ibinibigay na tayo. Ang ganda nung expression ng mukha. So, yun. Hindi ko masasabing siya mananalo Miss Universe, pero isa siya sa mga nakikita ko na pwedeng lumaban. Gusto ko kanina yung niya, yung vibes niya. Tarlac. In fairness kay Tarlac, maganda. Maganda si Tarlac at parang sabi ko nga, in fairness kay Tarlac sobrang totoo pala ang chismis na maganda siya. At yung nagsama-sama na sila, makikita mo umaangat yung beauty. So yon, yung iba kasi maganda, individual, pero kapag sinama mo na sa iba, wala na, natabunan na. And then, yung iba, maganda yung face, pero pang-artista. Ganon. Hindi beauty queen. Ganon. Yung parang pambibahad, babes. Ganon. So, yon. And then, eto, nakakaloka. Sultan Kudarat. In fairness din kay Chelsea Fernandez. Maganda din siya kanina.
Pero kasi madami kasing umaangat at sobrang tahimik at kalmado lang yung beauty niya. Parang hindi siya nag-i-emote pa. Yung parang maganda kayo. Kasi presentation eh. So, just present, just parang pinakilala lang sila. Pero hindi pa to yung masasabi mo, sige titigan natin kung sino ano. Pero may mga stunning. Oo, ganon. Pero Sultan Kudarat, eto, naloka ako. Taguig. Yes. Ang ganda niya. In fairness, very kalmado, very queen, and then sophisticated. Ang ganda. Masyado siyang finesse. At gusto ko kung paano siya tumayo, tumingin, ngumiti. At saka nandoon na potential na maging Miss Universe Philippines ngayong taon na to. I think, isa siya sa mga nakakatakot. So, yan. Si Aliana, laban na laban. Si naman, si Taguig, kalmado lang. Sige lang, go. Ganon. At, syempre, Quezon Province. Yes, Atisa Manalo. Atisa Manalo, may mga, actually, hindi ako na-convince kanina. Ayun yung totoo. Hindi ako na-convince sa ipinakita niya. Parang sabi ko, ay, mas bongga pa si ganito. Ay, mag-ingat ka kay Laguna. Ay, si Taguig nakakaloka. So, Atisa Manalo, pero yung nagsalita siya, Atisa Manalo, Quezon Province. Ayun, medyo parang sabi ko, hala, andyan na naman siya. So, yon. So, hindi ko gusto yung style ng hair. Gusto ko yung makeup kasi may nakita ko mga pictures. Tinignan ko na yung mga pictures. Ang ganda ng makeup. Medyo toned down kumpara doon sa mga makeup niya nung mga the first na laban niya. So, medyo ang drama niya ngayon dito ay nag-less siya. Yung ang dating niya hindi gigil. Sobrang kalmado at relax na relax lang. At tingin ko tama lang. Kasi it's a presentation. Tama lang yung ipinakita niya kanina na hindi naman dapat ipakitang gigil na gigil. At she returning. So, medyo nadismaya lang ako dun sa sa ipit ng buhok niya na parang okay, ganon. Parang, ewan ko, hindi ko gusto yung paipit niya sa hair. Pero gusto ko yung makeup. Hindi ko gusto yung damit. Pero, nadala naman yan ng bonggang-bongga. Mga ganon. Hindi ko siya nakita kanina na parang ang lakas-lakas ng Atisa. Pero nandoon ako sa, naniniwala ako, lalaban to. Ganon. Yung ganon. Ay, lalaban yan. Nasa baka ibang strategy yung eksena niya. So, yon. And let's see. So, sila yung mga nakita kong stunning. Sila yung nakita ko na talagang palaban. At makikita mo na dapat mong abangan. So, yung listahan kong to. Hindi ko sila nakita in person, on my own eyes. Di ba? Hindi ko naman sila wala naman ako sa Pilipinas eh. Pero naniniwala ako sa mga na-obserbahan ko kanina na tayuan, tindig, at kung paano nila i-present yung sarili nila, naniniwala ako, itong mga nasa listahan kong to, ay isa sa kanila ang nasa Miss Universe Philippines. Nakokoronahan ng Miss Universe Philippines. So, balikan nyo to in the future kung wala dito yung kinoronahan. So, yon. So, let's see. Abangan natin yan. So, basta isa dyan sa kanila ang mananalo. So, yan! Kayo ba guys, sino ang stand out kanina para sa inyo? At sino yung masasabi mo, mukhang siya. I-comment below mo yan para at least malaman ko kung ano ang chika mo. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, keep smiling and laban lang. Walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.